Magandang araw po muli sa inyo lahat at welcome sa ating session 3 para sa ating 50 days of supernatural transformation. And today we will be talking about transformed in our mental health. Patungkol sa mental health, alam natin na isang malaking issue sa ating panahunan na kung saan marami ang talagang nagkakaroon ng battles sa mental health. Dahil alam natin na isa to sa number one challenge ng maraming tao ngayon. So, for our memory verse, o pagtagalog natin nito ay binago sa aking kalusugan sa kaisipan. O kalusugan ng kaisipan. Para sa ating memory verse, ay Romans 12:2. Ito actually ang pinaka-memory verse ng ating 50 days of supernatural transformation. Sabi dito sa English, you can read that in your Tagalog version. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Yan, okay. So, alam natin kung merong number one na nangyayari sa ating buhay, ay palagian na lang, ang lagi tayong merong paglalaban sa ating kaisipan. Laging talagang isa yun sa pinaka dapat nating yung pagkakaisipin na laging merong paglalaban. Sabi nga ng isang libro, di ba? There's a battlefield that is in our mind na dapat nating pagtagumpayan. At ito nga ay isang verse na nagpapatunay diyan. Sabi ito sa 2 Corinthians 10:3-5. What we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Yan, patungkol po yun sa kaisipan. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thoughts that to make it obedient to Christ. So, kita-kita po natin na dito ay merong patungkol na kaisipan, patungkol sa labanan sa ating kaisipan, di ba? Meron nga arguments, pretension, di ba? Knowledge of God. At sabi dito, we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, ang ibig sabihin niya nito, yung makontrol. Kung meron tayong dapat magawa sa ating kaisipan, ay ito yung makontrol. Yan, ito nga po yung ibig sabihin ng to take captive of our thoughts. Dahil nga talaga hindi natin maiwasan na talagang maraming maisip eh. Araw-araw na lang, lagi tayong mayroong naiisip na hindi maganda, whatever. Talagang that hindi natin ma-manage o makokontrol ang ating mga naiisip ay it will destroy our lives. Kasi nga, as with the verse says, lahat ay nagsisimula sa ating kaisipan. Na kung if we will have that healthy mindset or healthy mental health, then we will have a healthy life. So, paano natin ma-manage? Paano natin makokontrol ang ating kaisipan? So, to make the most of our mind, I will be talking about 5 things. Paano natin ma-overcome ang mga lingkaisipan o mga bagay na gumugulo sa ating isip. So, number 1, sabi ito, don't believe everything you think. Upang masulit ang ating isip, huwag maniwala sa lahat ng iyong iniisip, di ba? Ang hirap yata ang isipin nyo, no? Di ba? Kasi nga, lahat ng kaisipan natin, hindi ibig sabihin na tama. Hindi ibig sabihin na totoo na. Kasi nga, kung merong isang bagay na dapat tayo maunawaan ngayon, you and I have an amazing ability to lie to ourselves. At ginagawa natin ito palagian. Di ba? Yung, kumbaga, kahit sabihin mong hindi, okay ka, sabihin mo, tinatamad ka, sasabihin ka, kahit hindi ka okay, sabihin mo, I'm fine, ganun, di ba? Tapos parang kapag meron kang mga pagkakamali, you reason out, di ba? Bigyan mo ng katwiran lahat ng ginagawa mo, lahat ng pagkakamali mo. So, madalas talaga, hindi natin talaga sinasabi kung ano talaga ang totoo sa ating buhay o sa ating kaisipan. So, kaya nga isang bagay para nating masubulan natin tayo magtagumpay, huwag tayong maniwala sa lahat na naiisip natin. There should be some sort of filtering na dapat mangyari sa atin. Sabi sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond curse, pure. Who can understand it? Yung heart dito, kadalasan, ito ay interchangeably used sa isip or sa mind.
So mapandaya ang ating kaisipan, kaya nga di natin dapat talaga tayo mag-rely sa lahat ng ating naisip. Kaya nga napakalaga na kapag tayo po ay may mga naiisip, dapat ito ay suriin natin. Sabi ng 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, in other words. So napakalaga na yung ating mga naisip ay naaayon sa kalooban ng Diyos, at talagang dahil alam natin napakarami talagang kaisipan na talagang papasok sa ating buhay. So pangalawa na dapat nating gawin para ma-manage natin ang ating kaisipan ay guard your mind against garbage. Yan. Bantayan ang inyong isip laban sa mga basura. At napakaraming basura na talagang nakikita tayo sa TV, sa internet, sa mga cellphone natin. Diba? Kaya nga kung di natin talaga makontrol ang lahat yan, papasok sa atin ay garbage, lalabas din sa atin garbage, diba? Ito nga yung prinsipyo ng computer. Garbage in, garbage out. So examine yourselves. Dahil nga mayroon tayong mga blind spot na tinatawag. Ano ba ibig sabihin ng mga blind spot? Ito yung mga bagay na talagang you are not aware, di ba, na pumapasok sa isipan mo. Kasi nga, ganito nangyayari sa atin. Alam niyo po ba na kapag tayo po tumitikin sa isang bagay, mas maraming binibigay na impulses o na messages ang ating brain kaysa doon sa nakikita ng ating mga mata. Kasi yung mata na nag-feed sa ating brain. Meaning to say, yung brain natin ay kumokontrol sa how we see things sa mga bagay-bagay, di ba? May mga bagay na tayo na hindi natin nakikita, pero nakita ng ating mata. Kasi nga, yung brain na nagko-control ng gusto makita ng ating mga mata. Naintindihan niyo po, di ba? For example nga, one time may nakita akong pastor na sinayawan ng mga dancer, mga sexy dancer, ayaw yung tumingin, sabatala kami lahat tingin sa basayaw, pero siya ayaw yung tumingin kasi nga, parang ayaw yung makita, yung parang hindi niya gusto makita. So ganun po how we think about our visual moves, kung it is biased by our experience, ng ating mga convictions at ng mga nais ng ating isipan. Kaya nga ang kaisipan natin talagang dapat munang mabago talaga, so that ito ay tunay na makontrol natin. At paano mangyayari yan? At para ma-manage natin ating kaisipan, number 2 is to guard your mind against garbage. Yan, against garbage. Ibig sabihin ay talagang batayan natin ang ating makaisipan sa mga basura na nakikita natin, dahil alam natin kung mayroong isang katotohanan sa ating mga nakikita sa paligid natin ay maraming basura sa ating kapaligiran, di ba? Batayan ang iyong isip laban sa mga basura. Dahil ang ating kaisipan ay parang computer yan na kung ano yung pinapasok mo, yun din ang lalabas. Garbage in, garbage out. Kaya nga, ang sabi nga ng Proverbs 15:14, a wise person is hungry for truth, while the fool feeds on trash. Oh, diba? Lagay kaya natin yung sarapan ng ating mga ng ating mga computer, ng ating TV, na parang lagi natin naisip na hindi natin dapat hindi natin dapat pinapasok lahat ng nakikita natin, kasi talagang whether we like it or not, although sinasabi natin ang brain ang kumokontrol sa ating mata, pero yung mata rin natin, kapag ito ay nakakita ng mga images, kadalasan kapag ito ay talagang hindi natin na control, ito ay talagang pumapasok din sa ating kaisipan at nagiging bahagi na nating thought life na nakakasira kapag ito ay hindi maganda, lalo pa, di ba, sa napapanood natin, di ba, dami ng mga kalaswaan, mga immoralidad, mga bagay na hindi natin dapat makita, at talagang mga bagay na sumisira sa ating pagkatao. So napakalaga na tayo po ay magkaroon ng set of way to how to control yung ating paano natin ma-manage yung mga bagay na pumapasok sa ating kaisipan na hindi maganda. So may tatlong bagay na tayong pwedeng gawin. Number 1, have a conversational prayer with God. Ibig sabihin, sa lahat ng ating ginagawa ay lagi tayong makapag-usap sa Panginoon. Lagi tayong tumuon sa kanyang presensya. Ibig sabihin, everything that you do, you talk to God, di ba? Kakain Panginoon, ito'y kakain ako, Panginoon, ano ba gagawin ko? Di ba talaga yung be aware that He is there. Di ba? Pangalawa is to refocus your mind to other things.
Kasi nga, hindi mo talaga mariresist yung, ano, yung mga nakikita mo. Kahit na anong gawin mo, nandiyan na yun eh. Pero kung magda-divert ka, mag-flip ka ng channel, i-refocus mo ang iyong kaisipan sa ibang bagay, mag-isip ka ng ibang bagay, mabilisan dahil nga may pumapasok na hindi maganda, then it can help you. At pangatlo, ay palitan mo yan ng yung mga tamang kaisipan. So kaya maganda na talaga meron tayong mga music, Bible verse, kaya nga ang isang bagay nga na dapat natin gawin, mahalaga na tuwing umaga ay iset na natin ating mind sa Panginoon. Paggising natin, prayer kagad o worship or hindi kagad hindi kagad Facebook, hindi kagad yung mga bagay na magpapa-depress sa atin kagad o bibigay sa atin ng anxiety. Dahil sabi nga sa pag-aaral, yung unang 5 to 10 minutes ng yung kaisipan sa umaga, yun ang magdetermine ng yung mood throughout the day. Kaya kung sa umaga pa lang ay ang pumasok agad sa mga negative things na, di ba? Wala, masisira na ang buong araw mo. Pero kung ikaw makikinig ng Word of God or the music, the worship, or kaya babasa ka ng Bible, then it will set your heart and mind in the right direction for the whole day. At pangatlo, para tayo po ay patuloy na lumago sa ating mental kalusugan o mental health, ay bago pa pala yan. There are 3 types of brain food. Yan, number 1 nga po yung healthy food, di ba? Yung ating mga nababasa sa Bible nga na nasada nga po ay yun ang talagang pumasok sa atin. Pangalawa ay mga junk food, ay hindi naman to masama. Pero ito ay hindi nakakatulong, di ba? Hindi naman masama ang Facebook, di ba? Pero hindi nakakatulong 'yan. At pangatlo, yung mga toxic food o nakakalason. Ito talaga yung mga pornography, yung talagang alam natin masama, talagang mga bad news and bad mga things na may kinalaman sa kaaway, those are toxic foods. Mga marites na hindi totoo and all that. Kaya nga sabi ng Psalms 101 verse 3, I will not set before my eyes anything that is worthless. Wow! Napaka-powerful na verse yan. Na talagang sana po ay ito ay maging ano rin natin maging verse natin in our life na talagang we will train our hearts and our minds and eyes na hindi tayo tumingin sa mga bagay na makakasira sa ating kaisipan. Amen. At number 4, never stop learning. Never stop learning. Huwag kalimutan pabayaan ang never let up on learning. Huwag kailangan pabayaan ang pag-aaral. Hindi to say kahit matanda ka na, ay nag-aaral ka pa rin. Natututo ka pa rin. Nagbabasa ka pa rin ng mga libro, ng Bible lalo na. At dahil nga po, ito ay makakatulong sa atin para tayo ay lalong ma-feed on tayo sa karunungan, sa kalooban ng Diyos, at lalong higit sa lahat sa paglago natin bilang mga Kristiyano. Sabi ng Proverbs 18:15, intelligent people are always ready to learn. Their ears are open for knowledge. Wow! Kung intelligent people ka, kung iisip mo matalino ka, lagi kang dapat natututo. Kaya nga, hindi tayo yung, narinig ko na yan, di ba? Yung mga ganong kaisipan. Actually, kahit isang sermon, for example, kahit narinig mo na yan, makikinig ka, marami ka pa rin makukuha, marami ka pa rin matututunan dahil ganyan kayaman ang salita ng Diyos. Sabi po ng Proverbs 10:14, wise people store up knowledge. Wow! Proverbs 10:14. So, kung sabi ng Bible, huwag kang mag-store ng mga kayamanan na maaaring masira, maaaring mawala, pero ang pwede mong store na mananatili sa iyo hanggang forever ay ang karunungan. So, lalo nga po kapag ito ay salita ng Diyos. Kaya napakalaga na talagang ito yung ginagawa natin araw-araw. Sa totoo lang kung meron tayong kalaban ngayon, di ba? Kaya nga dyan nagpipiyesta ang kahoy. Kapag tayo po nagiging idle, di ba yung talagang parang isang araw wala tayong natutunan, wala tayong growth na nangyayari. Pero kung ikaw po ay gusto mo magbago, isang bagay na gagawin mo, mag-aaral ka, you will learn things. Yan kung meron tayong, kung meron pong benefit ang social media, matutupo tayo, di ba? Kung natin gamitin yan sa mali, huwag natin gamitin yan na parang masirang oras natin, kundi gamitin natin yan para lalo tayong magkaroon ng kaalaman, di ba? Kaya nga po, that will be for our blessing. There are 2 ways to store up knowledge. Meron dalawang para tayo matuto. Number 1, pagbabasa or reading. Pangalawa ay ibang relasyon o relationships. Ang iyong buhay ay higit sa lahat ay the-influensya ng mga librong nababasa natin at mga taong nakasalamuha natin. Kaya napakahalaga na tayo po ay readers are leaders. Sabi nga,
At ang isa pang magandang bagay ay sa mga nakakausap natin ay natututo tayo, kaya nga maganda tayong magkaroon ng pagpili ng sino bang makakasalamuhan natin, makakarelasyon natin, dahil ito'y magiging dahilan o maging bahagi ng ating paglago. At 'di ba sa mga kwentuhan pa lang, marami ka na matututunan kung ikaw ay talagang up for getting knowledge even from others. 'Di ba sabi nga nila, it is wise to learn from experience. Diba? Kapag tayo maraming karanasan, natututo ka. Pero it is wiser to learn from the experience of others. Bakit? Kasi nga, it will be less painful. Diba? Sabi nga, paano mo malalaman na mas masakit makagat ang aso? Huwag ka na magpakagat. Diba? Matuto ka na lang sa mga nakagat ng aso para alam mo dapat iwasan ang makagat ka ng aso. Ayan. So, it is wiser to learn from the experience of others. Sabi po ng Proverbs 19 verse 8, those who get wisdom do themselves a favor, and those who love learning will succeed. Wow. At pang-apat, renew your mind daily with God's Word. Wow, yung kasi sabi natin. Baguhin na ang yung pag-iisip araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ang pagbabago hindi nagsisimula yan sa ating mga behavior o actions. Ito yung magsisimula sa ating mga kaisipan or thoughts. Kaya nga yung ating theme verse, do not copy the behavior of the and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Pagbabago ng pag-iisip, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Romans 12:2. Basahin nyo na lang po sa Tagalog. Kaya po napakalaga, bakit po kapag ating kasipan ay nasa Panginoon, diba? The way we think, dahil sabi nga pa, dagdag pa sa Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Yan, kapag ating kaisipan ay nasa Panginoon nakatuon, then maggagabayan ka talaga sa ating mga paglakad. Kaya nga, that's the reason why ay importante na tayo po ay talagang na-expose sa salita ng Diyos. Itong mga simbahay, itong mga Bible study, huwag natin pabawalan yan kasi ang nabe-benefit naman talaga dyan ay hindi naman talaga yung teacher kundi ikaw mismo na nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. At panglima, let God stretch your imagination. Yan, hayang iunat ng Diyos ang iyong imahinasyon. Ano ba ibig sabihin yan? Isabihin, kung ikay mag-iisip, mangangarap para sa pagkapurihan ng Panginoon, dapat lawakan natin. Sabi ng Ephesians 3:20, now glory be to God who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. May He be given glory forever. So nothing happens until somebody starts dreaming. Walang mangyayari hanggang may magsimulang mangarap. Hindi ka matutulungan ng Diyos na maabot ang iyong mga layunin kung wala kang mga layunin. So kailangan magkaroon tayo ng layunin sa ating buhay. Hindi niya matutupad ang iyong mga pangarap kung wala ka namang pangarap. Ano pangarap tutupadin niya kung hindi ka naman nangarap? Siya ay hindi ba aaring lumampas sa iyong mga inaasahan kung wala ka namang anumang inaasahan. So kung wala ka expectation sa buhay, parang kaya sira-sira na lang, walang mangyayari talaga. Pero if you have dreams, hopes, prayers, expectations, ayun sabi ng Bible, lalagpasan ng Diyos ang mga bagay na yan. So, para po matulungan tayo sa ating pag-isip, let's have our positive imagination, be creative, talagang mangarap tayo ng magandang bagay para sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong church, sa iyong ministry, sa lahat ng bagay ng iyong buhay in the positive way, in God's way. Let us have the mind of Christ, sabi nga ng Bible. At napakalaga na sinabi ng Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Na kapag tayo wala doon pangarap, mapapahamak ang lahat ng tao. Kaya ako bilang isang kahit nasa tao lang po, nahihirapan ako nung wala si Pastor Maricel, pero I'm still dreaming for my life, for my personal life, and especially for the church, now that I can focus on lot of what to do with the ministry, with the church. Then, pero ang sa punto, tayo ay matuloy na mangarap, patuloy na dadalang sa Diyos kung ano ang magandang mangyari sa ating buhay. And everyone say, Amen, Amen. Praise God. So, para po lalo tayo matulungan, magabayan sa ating pag-iisip, let us have this acrostic para tayo po yung mangarap ng mas malaki that we can accomplish great things. So number 1 po, katulad ng ating mga pinag-aralan, to summarize everything that we have learned, we will have the acrostic sa English na think.
Tatagalugin na lang po natin para makuha natin yung kasipan. So number 1, test every thought. Yan, lahat ng subukin natin ang bawat kaisipan dahil nga lahat yan ay hindi totoo, maaaring dyan ay marami dyan talaga dinadaya tayo. So according to the Bible, let's test every thought. Pangalawa, helmet your head. Diba? Protektahan ng iyong utak, ibig sabihin. Diba? Sabi ng Bible, put on the helmet of salvation kasi maraming kasinungalingan, maraming gagawin ang kaaway para talaga tayo madaya. Kaya protektahan natin ang ating kaisipan. Pangatlo, imagine great thoughts. Ito nga sinabi natin kanina, kung mag-iisip tayo, lakihan natin. Kung mangangarap ka na rin lang, ay mangarap ka na ng malaki. Mag-isip ng mga malalaking kaisipan. Amen? At pang-apat, ito po yung ginagawa natin para mag-devotion tayo to nourish a godly mind. Yan, talaga alagaan natin ang isang makadiyos sa pag-iisip. Magbasa ng Bible, devotion sa umaga, first 5 minutes to 10 minutes, sarang si Lord muna kausapin mo and then have a longer period of time if you can do so para po lalo tayong lumalim sa Panginoon. At panghuli, letter K, keep on learning. Patuloy tayong matuto. Every opportunity na tayo po ay makatututo ay huwag natin palampasin yan. Amen, amen. Then that ends our lesson for session number 3. So may mga questions po tayo sa ating booklet. Pagbulay-bulayin natin yan at kung meron kayong kasama, nag-aral ito, study it together and have that learning from each other as we have learned for today. So God bless you and see you on session number 4.